1, 2, 3. Magandang umaga po. Loreto B. Soriano po. Ang convener ng Recruitment Industry Crisis Coordinating Council. Nung sumiklab po yung kaguluhan sa Middle East noong February 28, ay naisip namin na mag-consolidate ang lahat ng mga organisasyon na namumuno sa land-based recruitment license recruitment sector. At alam niyo po kasi mayroon kami mahigit na 20 asosasyon o organization na namamahala po nito at narapat lamang na magkaisa kami para makatulong kami sa gobyerno kung paano ma-locate, ma-identify kung sino sa mga na-deploy namin ang nangailangan ng tulong. At magkaroon din kami ng pangdiretsuhan na programa para malaman namin kung sino-sino yung mga workers namin na after the crisis ay magkaroon pa ng panawagan ng assistance. At ito ay real-time, exact ang location, at nagkaroon kami ng kasunduan sa isang technology company na Integra. At ito po yung aming nagawa. Ito po ay more than 10 days. So dito po makikita nyo sa mapa, live po yan, ay makikita nyo yung green, ito po yung mga OFW na na-deploy namin na sinasabi nila wala po kaming problema. Yun naman pong orange, dati red yan, ang sabi nila ay namroblema sila noon na gusto nilang magpa-repatriate. Ngayon dahil na-actionan na sila ng mga ahensya na nag-deploy sa kanila, ngayon ay nasa monitoring na sila. At ang iba naman ay nagsabi na safe na po kami. So at the moment na na-actionan po sila at satisfied sila sa action na ginawa ng kailang agency na nag-deploy, nakukonvert po na green yung condition live sa mapa po. Mr. Lito, ilang OFWs apektado? May data kayo doon? Sa ngayon po, kasi nag-umpisa pa lang po kami ng around 10, more than 10 days, ay mayroon po kaming yung mga nag-check-in na wala silang problema ay 233 out of 10 po yung nangailangan ng tulong. Dahil na-actionan na po ng mga agencies, 0 na po yung nakapending na kailangan na magpa-repatriate. Dati po, ang panawagan nila ay repatriate mo na po kami kasi naririnig namin may mga bombang sumasabog malapit sa amin. So nung napaliwanag namin sa kanila ay dahil job preservation ang una naming adhikain sa aming recruitment industry, ay napaliwanag namin na yung kondisyon at nagbago at gusto nilang manatili pa rin sa kanilang mga employer. So para malaman namin ganyan po yung sistema, it's a very simple way na sila mag-check-in, gamit nila yung kanilang cellphone. Walang username, walang password. Gamitin nila yung mga email address nila at mag-check-in, mag-click sila para sa privacy requirement and then lalabas na po yung location nila at magsasabi na sila kung anong kondisyon na nararamdaman nila sa location nila. So makikita rin na namin, pupunta na po sa map. We go back to the map. So kami ang RICC o yung grupo po namin, mayroon kaming command map, nakikita namin po yan. Bawat ahensya po na nakasubscribe na sa system, mayroon din sariling map na ganyan. Siya po nakikita niya lahat ng mga pangalan ng mga workers na deploy niya na na-enroll na niya sa system. Ngayon, ganyan po ang itsura po niyan. Kung tumingin po tayo, hindi lang namin pinipakita yung pangalan for privacy. Pwede natin i-zoom. So kung gusto natin alamin kung nasaan siya, kaya po natin ma-locate siya exactly where she is noong siya ay nag-check-in. At kung sabihin namin mayroon kaming rescue, pupunta po dyan ng MWO, can you please check in kasi pupunta na po siya dyan. Pag nag-check-in siya, malalaman namin eksakto na location niya. And if he is moving, pwede siya mag-check-in as the team of the government come in or lumapit sa kanya. Ganyan po yung mga location nila. Ito, mga safe po sila at the time of the check-in. We can zoom in and then lalabas po yung pangalan niya. Makikita po natin anong position niya, sinong agency nag-deploy sa kanya, ano yung pangalan ng employer niya, the moment na inilapit natin. Kaya lang po, because of privacy, we cannot show you exact details ng bawat isa sa kanila. But sa case po ng agency, dahil deploy niya yon, makikita niya po yung kung tama sa record nila na siya nga po yung na-deploy nila at yung pati yung date ng departure niya, number ng UEC niya ay lalabas po.
Ngayon, kapag sakaling mayroong request for repatriation, gusto namin malaman kung anong pinakamalapit na MWO. Can you click please? Lalabas po yung location ng pinakamalapit po na opisina ng ating gobyerno. Yung kulay blue po ay location po ng mga opisina ng Migrant Workers Office. Sa isang buhay pa ng isang recruitment agency, gusto niyo malaman ng mga risk area. Number one na sa ngayon, i-indicate namin kung saan yung mga military bases ng US. Pwede namin po makita kung nasaan yung mga location ng mga US bases na maaaring ito'y pinupunta ng mga missiles. Yan po, kulay blue po. If there are repatriation or evacuation na nangyari or movement of our workers to safe area, pwede po namin ilabas dyan yung mga location ng airport, yung mga port po ng ating ng mga ships, or even locations ng mga live na locations ng mga hospitals, the nearest hospitals, pwede po. But sa ngayon po, hindi namin inilagay muna. But in case may in cooperation with DMW, we can do that. Now details. So mayroong pong analytics yung system. So makita niyo po, nandiyan yung there are 7 industry associations na nagpa-participate po diyan. We have sa ngayon 14 na recruitment agency and malaman namin kung nasaan yung location ng mga as of now 5,000 po yung minomonitor ng mga ahensya na yon. And if there are 100,000 or even 200,000, kaya po ng system even 1 million na data na i-monitor. So ganyan po itsura niya. We can check. Ang isang agency na pinakamaraming nag-check-in na safe sila ay Mega Manpower Corporation. Nung check namin, ang Mega Manpower po kasi ang dideploy niya yung mga nurses papunta sa mga military hospital. And they say we are safe. Despite the fact that we are in military hospital, we are safe. Thank you for monitoring us. Kalimitan niya ng messages po nila. Can you say isang example na humingi ng tulong na na-actionan po natin? Ito po yung kinukwento nyo kanina sa mga mapa ay real-time kanyo. Real time po. So sa ngayon po meron hong kumukontak ba sa inyo? Kung sakali may kumukontak dyan, lumalabas po dyan. Kung safe siya or nangangailangan ng tulong, lalabas po dun sa tracking sa taas, madadagdag po yung numbers nila, number ng safe, number ng may pangangailangan ng tulong. So we are going to put a screen o TV sa situation room ng DMW. Pumayag po si Secretary Hans na maglagay kami ng ganitong monitoring sa DMW para makita nila yung nangyayari. Real time no? Real time Real po. time.